Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Hangad po ng ating programa ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan na datnan kayo ng pabalitang ito saan man kayo naroroon na nasa maayos at ligtas na kalagayan. Umaasa rin kami sa tulong at biyaya ng ating Panginoon na sa inyo pong pakikinig ay patuloy kayong pagpapalain ng ating pong dakilang Diyos. Pansamantala ay hindi natin makakasama ang ilan nating mga kapanel, pero ganun pa man ay meron tayong makakasama ngayon na palagay ko ay ikatutuwa po ninyo sapagkat ang mga kasama ko po ngayon ay napakakisig at gwapong-gwapo na mga ngaral ng atin pong Panginoong Diyos. At yan po yung walang iba kundi isang kapatid na Benny Filomeno. Benny? Maraming salamat sa iyo, Brother Fernan Camacho, sa pagkakataong ito na ako ay maging kabahagi ng programa ng AST, ang ayon sa kasulatan. Isang pribilehiyo ito, kapatid, na tayo ay magkaroon ng ganitong sabihin natin parang forum o symposium sa isang pagtatalakay ng mga bagay na katitibay ng ating pananampalataya. Mga kapatid, patuloy po ang ating pagbati sa inyong lahat. Isang magandang hapon o anumang oras mayroon kayo dyan sa buong sanlibutan na ngayon ay nanonood at nakikinig sa ating pag-aaral. Ang pagbati po ng programang ito ay gayon na lamang. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at isang pribilehiyo, unang-una, pasalamat sa Panginoon ang pagkakataong ito na tayo po ay maging kabahagi ng paghahayag ng mga katotohanan sa mga panahong ito. Amen. Okay, at mga kapatid, huwag niyo hong kaliligtaan yung programa ng kapatid na Benny, ang nasusulat, The Kamenong Legacy. Ayan po, paborito nating palatuntunan po yan. Okay, siyempre, babatiin ko muna yung ating mga early birds ngayon. Kay kapatid na Nomdi Limbing Bellona. Yan. At shoutout din po kay kapatid na Desmi Hatumob, Den Nueva Enoch, kapatid na Gary Gloriani Escoses, yan ang aming pong makisig na elder. Ang kapatid na Jenny Jamon Valdez, shoutout din po kay Den Nueva Enoch, Berna Argente, yan ang misis ng aming pong director na si Don Argente. Kay Perla Ramos, kapatid na Dritz Luares. Ayan, so mga kapatid, tayo po ay tatalakay at anyayahan ko kayo, kapatid na Benny, baka meron ka pang babatiin bago tayo manalangin. Opo, marami po tayong babatiin at ito ay isang batian na lang sa lahat din ng mga followers po ng ating programang Ang Nasusulat, The Kamenong's Legacy Ministry. Yan po ang ating pagbati. Pagpalay po kayo ng Panginoon at kayo po ay huwag masyadong masosurprise kung ako ay makita nyo rito sapagkat ang mga kasamahang naririto ay mga, kumbaga, mga karugtong ng puso dito dahil yung mga nananalaytay na dugo sa kanila ay yan din ang nananalaytay sa akin. Kami po ay mga matagal nang magkakasama ng mga kasamahan natin ito sa pangangaral. Kung kaya ito ay isang
kagalakan na tayo po ay mayroong ganitong pagkakataon. Kaya pagbati po sa lahat, hindi man natin mabanggit ang inyong mga pangalan, ako po ay nagagalak na nakarating po sa inyo ang mga bagay na pagpapahalaga sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo mga kapatid, kayo po ay kabahagi at kapartner ng gawain, ito po ay kapurihan sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po. Amen. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakila at mahabagin po naming Diyos, sa pagkakataon pong ito ng paglalahad ng katotohanan, hangad po namin na ito ay tumanim ng malalim sa puso ng mga makakasubaybay nito at magamit nila sa ikapaglilingkod sa inyo samantalang kayo po ay aming hinihintay. Pagpalain po ang programang ito, ganun din po ang lahat ng makakapanood nito. Muli po, pinagkakatiwala namin sa inyo, Ama, ang 2 oras ng aming pong pagtatalakay sa pamamagitan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, mga kapatid at mga kaibigan, ang paksa po na ating pag-aaralan ngayon o pagsasalu-saluhang aralin ay pinamagatan po nating ang makabagong pagsamba. At bago ko ibigay sa atin pong kapatid na Benny, gusto ko munang bumasa, kapatid na Dondo, ng isang talata sa Biblia, buhat sa Kapitulo 12 ng Aklat ng Roma, talata ay 1. At itutuloy natin sa talatang 2. Pansinin po ninyo, bakit natin binibigyan ng pagdiriin na ang ating topic ay ang makabagong pagsamba? Sapagkat sa banal na kasulatan ay mayroon ng pagsamba na inilalapat ang Diyos sa atin. Ano ito? Ganito po ang wika sa atin. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan, ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Doon sa saling ang Biblia. Yan. Gusto kong basahin muli sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ay bakit inilalapat, ipinapaalala ng Biblia ang bagay na ito? Sapagkat maraming uri ng pagsamba. At ito na nga, tatalakayin natin, yung makabagong pagsamba. Papaano ba natin ito unawain? At anong aral ang pwede nating makuha tungkol dito? Okay, so sa pagkakataong ito ay pupuntahan ko ang talatang 2 at ibibigay natin kay Kabeni ang susunod na pagkakataon. Sa talatang 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Hindi po lahat ng pagsamba kaaya-aya, mga kapatid. Kaya sa hapong ito, inyo pong wag po kayong bibitaw at atin pong aaralin ang bagay nito. Kabeni? Yes. Maraming salamat sa iyong introduction, kapatid na Fernan Camacho, sa isang napakagandang paksang ating tatalakayin. Bago tayo magpalaot, Brother Fernan, ay nais nating sabihin sa ating mga kapatid na kung sakaling sila ay mayroong concern at mga comments na magagamit natin along the way sa ating pagtatalakay, ay maaari nilang ipadala at ang programang ito ay patuloy po na maglilingkod po sa inyo, lalo sa ikalilinaw at sa ikagaganda ng ating pagtatalakay. Ang paksang ating bibigyan ng pansin ay ang makabagong pagsamba. Alam mo, Brother Fernan, kapag ka sinabing ang makabagong pagsamba, ibig sabihin may dati ng pagsamba. Subalit ang salitang makabago, ibig sabihin ito ay panibagong pagsamba. Kung ang sinasabing makabagong pagsamba ay katulad ng orihinal na siyang tunay na pagsamba na sinasabi sa Biblia, ay hindi na kinakailangang kapitan pa ng salitang makabagong pagsamba. Tama. Sapagkat ito nga ay makabago at kakaiba. Tulad ng talatang binanggit mo na
ang sentro ng relasyon natin sa Diyos ay ang pagpapahayag ng ating sarili sa pamamagitan ng pagsamba. Sa wikang English ay worship. Mayroon siyang kaakibat na banal na kahulugan sa puntong ito, lalo na Biblia ang magsasalita. So mapapansin natin sa mga panahon ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay sa oras na ito, hindi sasalang lahat kayo ay mapapansin po ninyo na sa paghahanap ng katotohanan, natural ang mga aktong pagsamba, ang mga salitang sinasambit sa pagsamba, at ang mga dahilan kung bakit sinasamba o sumasamba ay isang pagsisiyasat o panunuri kung tama ba ang kinalalagyan mo, maging ang iyong paniniwala, tama ba, nasa right track ka ba ng pagsamba? O yung iyong aktibong pagsamba, ito ba'y ayon sa Biblia? Alam mo, Brother Fernan, hindi tayo iniwan ng Diyos sa isang lugar na madilim para tayo nga ay sabihin natin, Panginoon, hindi namin alam. Tama po. Sapagkat ang Biblia ay napaka-credible. Ibig sabihin, ipinahayag sa atin ang mga puntong ito para ating sundin at sundan. Babasa ko ng 2 talata, mga kapatid, sa Biblia upang mapasimula natin yung tinatawag natin comparison and contrast doon sa ilalim ng pagsamba. Sapagkat merong salitang may kinalaman sa mga bagong pagsamba. Tingnan muna natin, mga kapatid, ang isang sikat na talata, popular, lalong-lalo na sa mga Seventh-day Adventist. Ito po, mga kapatid, ay mababasa natin sa aklat ng Apokalipsis. Ang kapitulo ay 14 at ang bersikulo ay 6 at susundan natin hanggang 7. Pakinggan po ninyo ang magandang talatang ito na nagsasaad tungkol sa pagsamba. Ang sabi rito, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananang sa lupa, sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. So ibig sabihin, yung tungkol sa pagsambang pag-aaralan natin sa susunod na mga talata, ang introduction ay sinalita yung mga para sa lahat ng bansa. Angkan, wika at bayan. Walang exemption, Brother Fernand. Tingnan po ninyo sa talatang 7. Ating isusunod ito. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay kalawalatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng bukal ng tubig. Napansin po ninyo yung salitang magsisamba kayo? Napakahalaga nito sapagkat dito ipinapahayag ng isang tao ang tunay na relasyon niya sa Diyos bilang siya ay mayroon ding paniniwala sa mga katotohanang kanyang itinatalaga sa kanyang relasyon sa Panginoon. Ang huling talata na babasahin ko, mga kapatid, upang makita natin ang comparison and contrast na inihayag ng Biblia ay naririto po sa aklat ng Apokalipsis pa rin. Ang kapitulo ay 13 at ang bersikulo ay makikita natin sa 12. Pakinggan niyong mabuti. Ang sabi dito sa 13:12 ng aklat ng Apokalipsis ay ito, at kanyang isasagawa ang buong kapamalaan ng unang hayop sa kanyang paningin, at pinasasamba niya ang lupa at ang nananahan dito sa unang hayop na gumaling ng sugat na ikamamatay. Doon sa nag-aral ng propesiya, may mga ideas na kayo tungkol sa bahaging ito sapagkat may kinalaman ito sa propesiya ng mga hayop. Pero ipinapakita rito, mga kapatid, na mayroong pagsamba. This is the counterfeit. Ito yung nasa ilalim ng comparison and contrast ng tunay na pagsamba at yung sinasabi nating makabagong pagsamba. So along the way, ang Biblia at ang Spirit of Prophecy ay mangungusap tungkol dito. Maging ang kasaysayan, maging ang mga referensya na nasaksihan ng maraming mga nagtatala nito. Back to you, Brother Ferdinand. Oo, at ito na nga, mga kapatid, samantalang nababasa natin, ito yung isang napapanahong paksa. Kaya napapansin ninyo doon sa binasa ng kapatid na Benny, ito ay ipangangaral sa buong sanlibutan. Doon sa 14:6 ng Apokalipsis. At dahil ito ipangangaral sa buong sanlibutan, tama lang din maunawaan ho natin na dapat maging maingat ho tayo sa pagtanggap ng anumang mga pagsamba. Kasi maraming ini-introduce ang sanlibutan, mga kapatid.
na iba't ibang uri ng pagsamba na hindi naman itinuturo ng banal na kasulatan. Tayo pong mga mananampalataya, kung tayo susunod sa pamantayan ng mga pagsamba, doon na po tayo sa orihinal, hindi doon sa mga makabago. Ngayon, tatanungin natin ang kapatid na Benny, meron ba talagang bagong pagsamba? Ayan, no? Kasi, sa ating panahon, mapapansin ho ninyo, mismo na lang, sa iba't ibang mga churches, lahat sila, iba-iba ng uri ng pagsamba. Kung misa nga, dito na rin sa pananampalataya natin, may mga isinusulong na rin na mga bagong revelasyon ng pagsamba, mga bagong anyo, na kapag nakikita ng mga kapatid, nagugulat sila. Bakit may mga ganito? Ayan. Kaya dito bibigyan ho natin ng linaw mula sa kapatid na Benny. Kapatid na Benny, meron nga ba talagang makabagong uri o anyo o sistema ng pagsamba? Alam mo, Brother Fernan, hindi naman kaila sa atin sa panahon ngayon kung ang mga usapin na may kinalaman sa paniniwala, lalo sa mga kaunawaan ng katotohanan sa prinsipyo ng pagsamba, ay hindi sasalang tayo ay maraming nakikitang mga tanawin kung bakit ginagamit natin yung mga salitang makabagong pagsamba. Apo. Ibig sabihin kasi ng makabagong pagsamba, bagong paniniwala, bagong tanawin. Kasi alam mo, Brother Fernan, ganito kasi yan eh. Yung salitang kulto, C-U-L-T, cult, o kulto sa Tagalog. Alam mo, ang kahulugan nito sa dictionary ay merong pahayag na bagong relihiyon, bagong paniniwala, o bagong prinsipyo, at bagong pananampalataya sa gitna ng mga mananampalataya. Kaya sinabing kulto. Tama. Kaya very specific, Brother Fernan, yung sinasabing salitang kulto. Hindi mo pwedeng sabihin na kulto yan pero nagtayo ng kanyang relihiyon, sarili. Pwede mong sabihin kulto yan kung ang relihiyong itinayo niyan o samahan ay merong sadyang pinanggalingan kung saan siya galing. Ayun. Natural, magrireklamo yung kanyang pinanggalingan, kaya ang sabi kulto. Kaya yung salitang kulto, kumaga-minsan ay nabibigyan talaga ng kahulugan na may kinalaman sa bagong paniniwala. Pero alam mo ba yung salitang kulto? Sa original na pinanggalingan, yung etymology niya talaga. Ngayon na lamang nagkaroon ng negatibong kahulugan yung salitang kulto. Kasi sa Biblia, ginagamit ang salitang kulto, yung ginamit mo kanina sa Roma 12:1 at 2, na sila ay humarap ng katampatang pagsamba sa Diyos. Alam mo ba ang ginamit na salita rito doon sa word na banal o yung holy? Ang original niyan, salitang cult o kulto. Talaga? Kaya lang, yung mga kulto na mga banal nung unang panahon, habang sila ay nagsasagawa ng kanilang paniniwala at pamumuhay, bilang sila ay mga banal sa salitang kulto, ay dumating sa punto na nahaluan ng sanlibutan at naging mga impostor. Ibig sabihin, naging mga hipokrita, na pumasok ang kaisipang inihalo ang masama sa kabanalan, ang casual sa banal. So, nang ipaghalo ito, so nagimbal ang Kristyanismo, lalong-lalo na noong mga libong taon na nakakaraan. Kaya yung salitang kulto, pagkatapos ng 16 na siglo, ika-17 siglo, yung salitang kulto na banal, naging kultong masama. Brother Fernand. Naging negative meaning siya. Naging negative meaning. Kaya yung salitang bagong pagsamba, na siyang kulto, mga kapatid, ay nanggaling within the group. Ibig sabihin, nasa loob. Babasahin natin, mga kapatid, ang pangungusap ng aklat ng mga gawa. Ang kapitulo ay 20, ang bersikulo ay 29 at 30. Mga kapatid, pakinggan po ninyo ito. Sabi rito, aking talastas na sa pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Medyo allegorical ito, Pero pagdating dito sa verse 30, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Ayun, ito yung kaninang introduction mo, kapatid. At ang sabi rito, ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan.
medyo mapanganib ito kasi may mga follower. Oo. So, ibig sabihin, mayroong pressure, Tama. may influence, at may intensity. Pag nagkaroon ng intensity, magkakaroon ng problema within the group o anumang iglesia yan. So, ibig sabihin, kagaya na sinabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 1:9, history repeat itself. Yeah. Sabi rin ni Ellen White sa kanyang mga sulat, matapos niyang makita at masaksihan ang iglesia o yung kasaysayan ng Adventist, makikita ron, Brother Fernan, nagsalita rin ng ating propetisan si Ellen White na ito ay muling mangyayari bago magsara ang pintuan ng awa. Back to you, Brother Fernan. May nababanggit po ang kapatid na Ellen White tungkol po sa ating katulad na sistema na pinag-uusapan. Dito po sa Selected Messages Volume 3 sa numero 17, ang wika po ay ganito. I tell you, my brethren, the Lord has an organized body through whom He will work. So dito makikita natin, ang iglesia ng ating Panginoon, organisadong katawan na ho. Kaya lang, nakalulungkot. Dito sa organisadong katawang ito, kung minsan, may mga sumusulpot na mga umuusbong na mga kapatiran na binabago ang sistema ng organisadong katawan. May mga isinusulong kumisa na mga makabagong pamamaraan na kung ito'y susuriin natin mula sa banal na kasulatan hanggang sa mga realidad ng mga pamantayan, ay makikita nga natin ito'y bagong paniniwala, mga bagong sistema na ipinapasok sa organisado ng katawan. Sa makatwid, mga kapatid, kapag ang organisadong katawan papasukan pa ng ibang sistema ng mga uri ng pagsamba, masisira ang kasagraduhan at masisira ang pagiging organisado nito. Pero salamat tayo sa Diyos. Kasi kahit na mayroong mga tumatayo sa panig ng kamalian, ang iglesia nagpapatuloy sa paglalayag. Yes. At kaya nga naririto ang programa natin, patuloy na nagpapaalala na manindigan tayo sa katotohanan. Ano man hong matuklasan ninyo ngayong hapon, gamitin ninyong pananggalang upang ang kamalian ay maigupo natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. At titindig tayo sa kung saan tayo nararapat. Kung makita natin ang panibagong pagsambang ito, hindi ayon sa pananampalataya, itakwil ho natin. Sapagkat ang Diyos ang siyang ating kakampi. Tayo po ay ginagabayan ng ating Panginoon upang kapag siya na ay nahayag sa ikalawa niyang pagbabalik, tayo ay buhay, tayo ay buhay ang pananampalataya at tumitindig sa katotohanan. Kaya nga maganda yung mga binabagtas sa atin ng kapatid na Benny. At kung magkulang man ang ating oras, susubaybayan pa ho ninyo yan sa kanya pong programa. Ay ngayon, kapatid na Benny, pwede mo ba kaming bigyan ng insight o mga tanawin para makita natin ano ba yung figura nitong bagong pagsamba na umuusbong na sa kasalukuyan na dapat na ilaga ng atin pong mga kapatid sa pananampalataya? Maganda yung katanungan mo, Brother Fernan, sa puntong ito. Alam nyo, mga kapatid, bago tayo humantong doon sa isang tiyak at lehitimong mga referensya at pangyayari, in connection in our present time, ay kinakailangan muna natin tignan ang dalawang yugtong pangyayari mula sa Biblia. At samantalang tayo naniniwala sa Biblia, may propesiya na mayroong nalabing iglesia. At tayo po'y naniniwala ang nalabing iglesia, walang iba ang Seventh-day Adventist na lumitaw noong 1844 ayon sa hula. At ang iglesyang ito, mga kapatid, na lumitaw ayon sa hula, kung saan tayo ay kaanib
Nagpapatuloy ito hanggang sa pagsasara ng pintuan ng awa, hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon ay dadaan ito sa pinakamahigpit na pagsubok, yung crucial. Pero ito'y babangon, kagaya ng sinabi mo, Brother Fernan. Ang sabi ng ating propetisa, it is about to fall but not. Alin ito? Ito yung iglesyang parang babaksak pero hindi siya babaksak. Yung salitang yon ay nagbibigay ng isang napakahalagang indikasyon na dadaan tayo sa malaking pagsubok at pagliglig. Bakit? Sapagkat ang makabagong pagsamba ang gigimbal sa kalagitnaan ng mga tunay na mananampalataya. Now, basahin ko muna ito, kapatid. Itong nasa aklat ng Apokalipsis 13, ang bersikulo ay 11. Pakinggan yung mabuti ang sinasabi rito. Tignan natin ang pagkapit ng propesiyang ito sa panahon natin ngayon. Ang wika rito sa 13, ang bersikulo ay 11 ay ganito. At nakita ko ang ibang hayop na umahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero at siya'y nagsasalita gaya ng dragon. Kanina binasa natin yung kasunod na talata, 12. May kinalaman sa pagsamba. Alam natin ang hayop na ito ay tumutukoy sa propesiya sa pagbangon ng Amerika. Partikular, mga kapatid. Saan? Sa usaping pangrelihiyon. Kaya ang tawag natin dyan sa terminology ay yung tinatawag na Protestant American. Pag sinabing Protestant American, may kasamang sibil, may kasamang pangrelihiyong usapin. Kaya hanggang sa huli, mga kapatid, ang sibil at ang Amerika ay mayroong malaking impluensya sa kanyang pangunahing pag-isahin sa pamamagitan sa ilalim ng ecumenism. Ito po ay nasa suheto ng tinatawag na ecclesiastical process. Yan. Kaya kung mangyayari ito, mga kapatid, ang tanong kanina, papaano ba natin makikita? Hindi lang nababanaag, kita talaga. Bakit? Sinabi mismo ng Biblia. Now, tignan natin, mga kapatid. Sapagkat sa panahon ng paglitaw ng Seventh-day Adventist, 1844, nakaugnay ito at tumitingin sa nakaraan at sa hinaharap. At makikita natin mula sa mga aklat ng matandang tipan, ipinapahayag ang mga pangungusap na history repeat itself. Alam po ninyo, mga kapatid, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, kapatid na Fernan. Kitang-kita naman natin sa social media ang mga makabagong pagsamba, lalo pagdating sa musika. Naalaala ko tuloy yung sinabi ng ating presidente na si Ted Wilson noong 2018 sa kanyang annual council, na ang mga ganyang pagsamba ay lalaganap pa at kanyang address sa buong iglesia ng Adventista sa buong sanlibutan na kung sakaling dumating ito sa inyong kalagitnaan, ang wika sa atin ay maging matatag tayo, maging mapanuri at maging maalam sa mga katotohanang dapat tataglayin sapagkat dadanas ang iglesia ng mas matindi pang pagliliglig. At ang bagay na ito ng mga pagliliglig ay may kinalaman. Isa rito ang ating doktrina, ang ating paniniwala. Now, tingnan natin, mga kapatid. Mula sa Spirit of Prophecy ay nais kong bigyan ng pansin. Ang sabi doon sa Selected Messages, Volume 1, page 200 hanggang 204. Bibigyan ko na lamang ito, Brother Fernan, ng mabilis na summary. Ang sabi doon, ang gawain ni Satanas, ginamit kasi yung salitang the supposition of Satan, ay gagawa ng isang makapangyarihang gawa within the Adventism. So very specific ito, Brother Fernan. Sa gitna ng mga mananampalatayang Adventista, na matapos ilunsad ang mga pillar doctrines sa loob ng iglesia, ay magkakaroon ng isang kilusan na gagamitin ang mga salitang kaakit-akit at mga kababalaghan. Ibig sabihin ng kababalaghan, mga magagandang karanasan. Pag sinabing kababalaghan, ibig sabihin, magtataka kayo. Bakit yung iniisip ninyong mga leader at mga kapatid na hindi sasama sa mali, sasama sa kamaliang ito? Kasi nadaya. Yun ang ibig sabihin. So sa puntong ito, binanggit yung ang kanilang kilusan ay para sa isang revival at reformation. Mga kapatid, if you have your book, sundan po ninyo yan. Nasa Selected Messages yan. Volume 1, page 200 hanggang 204.
Dadagdagan ko pa, Brother Oh, Fernan. sige po. Ang pagkakahayag dyan, mga kapatid at mga kaibigan, ay ipinapakita na sa ating kapanahunan, binanggit pa nga ni Ellen White ng mga panahong after 50 years, sabi niya, after 50 years, ang mga pillar doctrine ng Seventh-day Adventist ay wawalang bahala na lamang ng mga grupong ito. At sila'y mga mangangaral at pupunta sa mga syudad. Oh, Brother Fernan, this is very specific. This is very specific. Kahit i-check po ninyo, mga kapatid. So, nakalagay dito, at ang wika pa ganito, gagamit sila ng mga filosofiya, gagamit sila ng mga magagandang aklat, sapagkat ito ang kanilang panghikayat sa mga taong madadaya ng kilusang ito. Ginamit yung salitang movement. At higit sa lahat, ito pa, mga kapatid, fasten your seatbelt. Alam ba ninyo, mga kapatid, ang isang issue at ang kahalagahan ng Sabat na pinahalagahan ng Diyos ay hindi gaanong papahalagahan ng sistemang ito. Nako. Alam mo pa, Brother Fernan, ang karuktong na salita. Opo. Ito. Ang sistemang ito ay walang makababangga. Nako. Siguro Matibay, gamitin natin yung salitang ang sistemang ito ay walang makasasawata. Sapagkat kanilang iniisip, virtue is better than vice. Bakit? Ginagamitan ng mala pilosopiyang salita. Alam nyo naman, mga kapatid, kapag ginamit ang salitang philosophy, na kapag ito'y binanggit sa pamamagitan ng love and wisdom, yan ang philosophy. Maaring ang isang taong lalo nang hindi nakakaunawa ng propesiya at katotohanan, maaring tumango na lang. Pero alam mo, Brother Fernan, ang kasunod na salita, ngunit ang wika, ang sistemang ito ay nagtayo sa buhanginan na kung darating ang matinding pagsubok sapagkat nasa buhanginan sila'y babaksak. Brother Fernan, binanggit ito sa atin. Now, babasa ako before we proceed to another questions. Pagtalikod ng mga leader sa iglesia, last day event, wikang Tagalog sa pahina 139. Pakinggan nyo mabuti, mga kapatid. Ang sabi rito, maraming mga bituin na hinahangaan sa kanilang kinang ay magdidilim. Naku, delikado ito, Brother Fernan. At pagkatapos, ang sabi pa rito, mga lalaking pinangaralan niyang dakila sa mga nagtatapos na tanawin ng kasaysayan ng lupa ay matutulad sa sinaunang Israel. Isang pagtalikod mula sa dakilang simulain ni Kristo na nalahad sa kanyang mga aral. Pagsasagawa ng mga proyekto ng tao, paggamit ng mga kasulatan upang bigyang katwiran ang maling gawain sa ilalim ng masamang paggawa ni Lucifer ay magpapatunay sa mga taong nasa kamalian at ang katotohanan kailangan nila upang maingatan sa mga maling gawain ay tatapon mula sa kaluluwa tulad ng lalagyang mga butas. Balik muna sa iyo, Brother Fernan, sapagkat isang maliwanag na salita ito. Napakaganda nung binasa ng kapatid na Benny. Kaya nga, sa panahon natin ito, dapat hindi tayo maging kampante sa alinmang mga pumapasok na mga bagong sistema. Siguro sa mga unang dinig, ang sarap pakinggan, mga kapatid. Para bang talagang may tunay na pag-ibig yung lumalapit. Pero kung titignan naman natin, kung lalaliman natin ang pag-uuri, ay mapapansin natin list na ito sa aral ng ating pong Panginoon. Ang sabi ng kapatid na Ellen White, dito sa Selected Messages Volume 2, 407, we are to stand firm as a rock to the principles of the Word of God, remembering that God is with us to give us strength to meet each new experience. Kahit na ano pang makabago pa yan, masalamuha natin, introduce sa atin, manatili lang tayo doon sa katotohanan ng ipinagkatawag sa atin. Huwag tayong basta-basta sasama, maniniwala sa kanilang mga magagandang pananalita. Kaya kuminsan, kapatid na Benny, naaawa ko sa mga kabataan kuminsan. Palibasa sila ay mabilis ma-twist ang kanilang isip. At dahil naterminuhan ng magaganda, at merong mga twisted na mga akala nila'y tama, napakadali nilang sumama. Na katulad dito, halimbawa, kapatid na Benny, marami tayong nababalitaan. Sa halip na ang pangangaral, mangangaral sa labas ng sanlibutan,
pagkatapos ang membro dapat ay dadalhin sa loob ng sanlibutan. Ang ginagawa ngayon, ito alam na to ng ating mga kababayan, ng ating mga kapatid. Ang ginagawa ngayon, nagtatayo ng panibagong sambahan at doon sila nagsosolo ng pagsamba, hindi isinasama sa loob mismo ng kapilyang ito. Ito isang uri at makabagong pagsamba, mga kapatid, na dapat sana kasama natin sila sa tuwing araw ng Sabat. At ito pa, Kabeni, bago ko ibigay sa iyo. Sige. Kapag sisitahin mo, abay maririnig ho natin. Kasi hindi sila tatanggapin ng church. Yan. Kasi hindi sila maiintindihan ng church. Ayun. Kumbaga, masasaktan sila. Parang ang tingin tuloy sa church, parang mga terror. Na kapag pumasok ang isang tawag dito, ang kabataan o sino man na nasa labas, pumasok dito, ay para bagang ang sistema titisurin agad. Hindi ho ganun, mga kapatid. Kung meron man tayong nababalita ang mga ganito, ay dapat ho ang pagpapalago para sa kanila sa loob ho ng iglesia natin ginagawa, hindi dapat sa ibang sektor sektor ba matatawag yan, o hindi dapat sa ibang building o itatayo pang mga pulungan, kapatid na Benny. Ano masasabi mo tungkol dito? Alam mo, kapatid na Fernan, yung sistema na yan, sapagkat marahil ang iglesia ay hindi nakahanda lahat sa pagdating ng ganitong pagsubok. At sabihin natin, nasa panahon ng pagliliglig, kapatid na Fernan. Sa makatuwid, ang iglesia ay magkakaroon ng isang sorpresa sa kanilang karanasan na bakit dumating ito. Hindi sila masyadong aware sa puntong ito. Alam mo, Brother Fernan, gusto natin magbigay ng tinatawag na buhay na karanasan na gumimbal sa kasaysayan ng ating iglesia. Ito po ay sariwa. 2013 ito, 2009, Brother Fernan. Bago pa. Kasi maring sinasabi natin ganito. So saan tayo lulundo? Saan tayo pupunto? Saan tayo kukuha ng isang referensya upang ang iglesia ngayon na nakatingin sa atin, samantalang ipinapahayag natin ito, meron tayong patunay na binabanggit. Alam nyo, mga kapatid, kung kayo po ay merong aklat katulad nito, ipapahayag ko na para makita nila na yung ating pagpapaliwanag ay isang lihitimo. Itong meet it. Alam nyo, mga kapatid, mamaya kung may time pa, paliliwanag natin kung anong ibig sabihin ng salitang meet it. Sa wikang Tagalog ay banggain mo. Meron palang sulat si Ellen White na sinabi ng Panginoon, banggain mo. At ang babanggain dito ay yung iceberg of truth. Ibig sabihin, yung sinasabi ng sanlibutan na iceberg of truth, hindi yun ang tunay na katotohanan sapagkat yun ang sinasabi ng nakararaming popular na makabagong pagsamba. Ang babangga doon, kapatid na Fernan, ayon sa pangitain ni Ellen White na ibinigay sa kanya ng Panginoon, ay sumisimbolo sa isang barko na kumakatawan sa Seventh-day Adventist Church. Tama po. Kaya ang hahanapin natin dito, bumangga na ba yung barko o yung Seventh-day Adventist dito sa nagpapanggap na sila'y katotohanan? Yung iceberg, this is the Omega. Omega is coming. So medyo malawak ito. Siguro sa mga susunod na mga pagkakataon, bibigyan natin ng detalye. Now, nais kong ibigay, Brother Fernan, itong ating kasalukuyang kalagayan. Naniniwala tayo, mula sa panahon ng matandang tipan, bagong tipan, maging sa panahon ni Ellen White, maging sa panahon ng ating mga pioneer, nakararanas ang bayan ng Diyos sa pagtuligsa ng mga aral upang i-introduce ang bagong paniniwala o kaya ang sinasabing bagong pagsamba. Mapapansin nyo, mga kapatid, bigyan nyo ng time ang aklat ng Great Controversy, chapter 27. Mga kapatid, bigyan po ninyo ng panahon yan, basahin ninyo. Naandyan ang buong propesiya ng mga bagay na darating. Sapagkat ang title niyan, Brother Fernan, ay isang pangungusap na nagbibigay atensyon sa atin, ang makabagong revival. Yan ang paksa niyan eh. Basahin niyo po yan. Now, nais ko pong i-report sa inyo, mga kapatid, sa isang mabilis na pahayag. Kahit dalhin niyo sa Google ang inyong pagre-research, kahit dyan po sa YouTube, mga kapatid, basahin po ninyo sa Controversy in Adventism o kaya Postmodernism in Adventism.
Basahin nyo at pag-aralan nyo mga kapatid, sapagkat ito'y magbibigay ng linaw sa inyo. Kaya kapag kami nagsasalita dito, if you going to speak, be sure it is written, kapatid na Fernan. Tama po. Maging sa sulat ng Biblia. Alam nyo mga kapatid, merong isang pangyayari noong 2009, 2013 sa pagitan ng mananampalatayang Adventista at ng ating mga manggagawa sa dako paroon sa Amerika na noong kanilang ina-achieve yung tinatawag na doctorate degree. Kapatid na Fernan, alam mo naman, ang ating iglesia, ang ating institusyon ay merong tinatawag na mga protocol na dapat kumuha ka ng mga ganitong degree upang ika nga ay mailagay ka sa mataas na level ng iyong gawain. Pero glory to God. Ibig sabihin, ano man ang taas ang iyong pinag-aralan, lahat yan ay sa Panginoon. Tama po. Nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, if you are familiar with the One Project, Brother Fernan. The One Project, mga kapatid, ay komposisyon ng mga kapatid natin sa iglesia sa parting Amerika. Na nung sila ay kumuha ng doctorate degree para sila ay magkaroon ng mataas na pamantayan ng kanilang edukasyon sa ating institusyon sapagkat ito ay mga manggagawa natin. Nag-aral sila sa George Fox University. Alam mo naman, Brother Fernan, kahit anong school, basta may doctorate degree, tinatanggap ng ating institusyon yan. Opo, di ba? Naniniwala tayo dyan. So itong ating mga kapatid na ito, di ako nagkakamali, meron itong mga 12 kapatid na mga opisyalis ng ating mga iglesia na nag-aral sa George Fox University na paaralan para kumuha ng doctorate degree sa ilalim ng paaralang pinangangasiwaan ng Evangelical Church. Kilala natin si George Fox. Ito ang founder ng isang pananampalataya, yung The Quakers. Siguro familiar ka doon sa The Quakers. Pag sinabing Quakers, ito yung grupo ng mga protestante na sa ating henerasyon mas sumikat at naging popular. Sapagkat ang layunin nila ay to master the evangelization through masteral friendship, Brother Fernan. Alam mo ba itong grupo na ito, mga kapatid, ay gumamit ng pag-aaral how to win people. Nagkakaroon sila ng mga doctorate degree paano pakikipagkaibigan. Meron pala nito, kapatid na Fernan. Ngayon, alam mo ang nangyari dito, kapatid na Fernan? Nung sila'y makapag-aral sa ilalim ng pangangasiwa ng paaralang evangelical, yung doktrina ng evangelical churches o belief ay ipinasok nila within the Adventism. Yes, we have reference from this book, mga kapatid. Meet It. Nandito po yan. Kagaya na sinabi ko sa inyo pang ibang reference, hanapin po niyo sa YouTube ni Steve Wohlberg at saka ni Stephen Bohr. Even Mark Finley, binanggit ito. May kinalaman sa emerging church movement. Alam mo, kapatid na Fernan, ang malungkot dito, along the way, sapagkat na-impluensyahan sila ng mga evangelical teachings, evangelical style of evangelization na nakita naman natin maski nung unang panahon pa between 1930, 1940, 1950, talagang nakakapasok ang sistema ng evangelical sa loob ng ating iglesia. Pero napakabuti ng Panginoon, hindi talaga nila nakokontrol ng todo. Now, ito nangyari, Brother Fernan. Alam ba ninyo, ang chairman ng The One Project, makikita po ninyo, Brother Fernan, nakalagay, The One Project, All for Jesus. Pasok dito yung doktrina ng One Save, Always Save. Matindi ito. Kaya yung The One Project na ito, mga kapatid at mga kaibigan, ang naging chairman dito ay dating kilalang leader ng malakihang programa ng mga kabataan, si Pastor Dr. Alex Bryan. Yan ang pangalan niya. So alam mo nangyari, sumulat siya ng aklat. Ang title ng aklat, naku mga kapatid, mag-ingat kayo, isulat po ninyo. Ang title ng aklat ay The Green Core Dream. Alam mo, sa kanyang aklat na ito, The Green Core Dream, ay inupakan niya ang 1844. Kanyang dinemoralize ang doktrina tungkol sa sanctuary. Unti-unti, mga kapatid, kapag sinira mo na ang sanctuary, sira na ang Ten Commandments. Pag sinira mo ang Ten Commandments, sira na ang Sabat. Alam mo, Sabat lang talaga inaalis nila dito. Ang nakalulungkot, mga kapatid, sabi ni Ellen White sa kanyang prophecy, hindi ika masakit kung ang panunuligsa ay galing sa mga mananampalatayang labas sa SDA Church. Ngunit, mas masakit ang wika dahil mismo sa loob ng kawan ng Adventism naganap ito. Now, tanong,
Siyempre, kumilos ang ating pamunuan. Kumilos ang ating mga opisyalis ng iglesia sa General Conference. Matapos magkaroon ng imbitasyon mula sa labas na nagsasalita na sa ating mga paaralan, sa ating mga institusyon. Salamat sa Panginoon. Nang magpasya si Dr. Alex Bryan bilang chairman ng The One Project na naging pastor na ngayon ng evangelical. At hindi na siya nagpa-practice ng ating pananampalataya. At least, after the shaking time, after ng pagliliglig, makikita mo kung sinong malalaglag. Mga kapatid, yan ay isang patunay na ito ay sadyang nangyayari sa panahon natin ngayon. Back to you, kapatid na Fernan. Kaya di ko malimutan yung sinasabi ng Tatay Menong. Yes. Yung liwanag na dapat sana tayo ang nagdadala ng liwanag sa sanlibutan. Ang problema ng ilang mga kapatid, yung liwanag ng sanlibutan, kapatid na Benny, yun ang dinadala papaloob ng Adventist. Baliktad, ano? Baliktad. Baliktad. Yan tinatandaan kong mga banggit ng Tatay Menong na tayo mga Adventist dapat ang magdadala ng tunay na liwanag, aral, doon sa buong sanlibutan. Ang problema, katulad nung naikukwento sa atin, yung liwanag ng sanlibutan, ipinasok sa loob ng church. Yakap naman tayo ng yakap. Maraming mga kapatid, tuwang-tuwa kapag mayroong mga doktrina sa labas na ipapasok at na-implement dito, na hindi nagkakaroon ng pagsusuri, kapatid na Benny. May seducing spirit kasi. Mayroong mga mapanlinlang Ngayon, kapag ang problema pa nito, Benny, kapag nayakap na nila at dagli mong sinaway. Nagagalit patuloy sa iyo. Na dapat sana katuwang natin sila sa pagtuturo ng katotohanan. Ang mga itutuloy, nagiging mga abogado pa ng kamalian, kapatid na Benny. Naku, maganda yung termino, Abogado ng kamalian. Ibig sabihin, gumagamit ng mga magagandang terminology para makasidus ng panghihikayat. Paano hindi natin matatawag na abogado ng kamalian? Maganda yan, mali na, ipinagtatanggol pa. Pagkatapos, ikaw na nasa tama, ikaw pa yung pinapalabas na mali. Diba? Na para bang ikaw tuloy, na gusto mo lang ituwid, para tuloy lumalabas para sa kanila na hatol ka ng hatol. Pero ang totoo, nagpapaalala lang tayo. Nagpapaalala lang tayo. Kapatid na Benny. Alam mo, naisip ko tuloy yung sinasabi mo Gagawa ko ng paksa, papaano ang pakikipag-usap sa mga abogado ng kamalian. Kasi ginamit yung salitang abogado, takot ako sa abogado Ganun ba? Kasi alam mo, magagaling yan. Philosophical kasi yan. Alam niyo mga kapatid, yung salitang philosophy, wikang English, pero ang pinanggalingan yan, filosofiya. Di ba kapatid na Fernan? Oo, nagtuturo tayo niyan Ibig sabihin ng philo, ibig sabihin ay love. Galing sa salitang philia sa wikang Grego. At pagkatapos yung sophie ay ibig sabihin ay wisdom. Abay, pagsamahin mo yung salitang love and wisdom, sinong hindi maniniwala dito? Kaya alam mo, Brother Fernando, nabanggit mo yung sinasabing nasaan ang mga tagapagbantay? Nasaan ang may dala ng silahis ng liwanag? Where are the watchmen? Sabi ni Ellen White sa kanya sulat, where are the watchmen? Nasaan ang mga tagapagbantay na sanang magliliwanag? Kapatid na Fernan, ang nangyari nang pumasok ang mga mapandaya sa loob ng iglesia, merong mga itinalagang bantay. Alam na nila kung sino yun. Kaya lang ang nangyari, bantay sa lakay. Sumama sila doon sa ipinapasok ngayon. Yun lang. Kaya mga kapatid, dapat ma-identify natin sa pamamagitan ng pag-aaral, detalyado, sabihin na natin. Sa puntong ito, sa propesiya, ibinigay sa atin. Alam mo, kapatid na Fernan, may babasahin ako. Mga kapatid, you listen to this sa aking babasahin. Sapagkat ito'y panahon at panahong nagaganap sa mga ating kalagitnaan. Ito ay mababasa natin sa Selected Messages Book 2. Ang pahina ay 18 hanggang 19. Pakinggan yung mabuti mga kapatid, itong napakagandang pangungusap ng ating propetisa bilang pagmamahal ng Diyos sa iglesyang ito. Pakinggan ninyo. A new order of things has come into the ministry.
Pansinin niyo mga kapatid, ha? Ang wika rito, ang bagong sistema ng mga bagay ay papasok sa ating pangangaral. Yan ang ibig sabihin, kapatid na Fernan. Opo. Ang sabi rito, there is a desire to pattern after other churches. Alam mo, kapatid na Fernan, kaya ako ito naisip basahin, may binanggit ka kanina. Imbis na tayo ang tagapagtanggol laban sa mga maling doktrinang ipinapasok ng ibang iglesia, ang sabi rito, ginaya pa ang wika, ang mga aral sa ibang mga simbahang protestante. Ang wika rito ay ganito, and simplicity and humility are almost unknown. Alam mo, merong pinaka-landmark. Pag sinabing humility, yung simplicity, yung talagang tinatawag na subject of truth, yung absolute truth. Alam mo, yung landmark nito, kapatid na Fernan, nawawala na eh. Oo, nawawala na yung muho ng katotohanan. Kaya itong pangungusap na Ellen White na ito ay bagay na bagay sa mga issues na ating tinatalakay ngayon. Pakinggan ninyo, itutuloy ko pa. The young ministers, aray ko, kasama ba tayo dito? The young ministers, sabi rito, the young ministers seek to be original. Gusto nila yung innovative o innovation, bagong pagsamba, ituturo nila. Ang ganda ng pangungusap na ito. The young ministers seek to be original and to introduce new ideas and new plans for the labor. Anong ibig sabihin nito? Mga bagong plano, mga bagong pamamaraan, ideology. Ang wika rito ay kanilang ipapasok sa pangangaral na gawaing ito. Ituloy pa natin. Some open revival meetings. Aray ko, kitang-kita na ito, kapatid na Fernan. Some revival meetings, open revival meetings, and by this means call large numbers into the church. Kaya hindi katakataka marami sila. Kapatid na Fernan. Ang sabi rito, but when the excitement is over, where are the converted ones? Ang daming nabautismuhan. Ang daming napangaralan. Pero ang sabi ni Ellen White, nasaan sila? Bakit? Ang sabi rito, repentance and confession of sin are not sin. Ang pagsisisi at ang pagpapahayag, ang tamang aral, ay hindi talaga na ituro. Ang sabi rito, the sinner is entreated to believe in Christ and accept Him without regard to his past life of sin and rebellion. The heart is not broken. Hindi na revive. Hindi na shake ang puso kahit ang Holy Spirit ay gumawa. So ibig sabihin, napakasyalo nung aral. Wala talaga sa original truth. At ang sabi rito, there is no contrition of soul. The supposed converted ones have not fallen upon the rock, Christ Jesus. Napakaganda ng mga pangungusap na ito. Back to you, kapatid na Fernan. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, medyo gumaganda ang ating pagtatalakay at nagiging handa tayo na salubungin ang mga maling aral. Manatili tayo mga kapatid sa loob ng iglesyang ito na dala-dala natin ang katotohanan. Kung meron man tayong na-encounter na nasa makabagong sistema ng pagsamba, na dapat sana ay hindi ito mamuo sa loob ng iglesia. Ay pagtibayin po ninyo sa loob ng inyong iglesia na na hindi ito pahintulutan, mga kapatid. Ang Diyos naman naririyan at gumagabay sa atin. At kapag yan ay namataanan ninyo, huwag ninyong pahintulutan, mga kapatid. Hihingi tayo ng tulong sa atin pong mga leader, sa ating mga pastor. Ang problema lang nito, kapatid na Benny, napangiti ako. Kasi itong kamaliang ito, kung ang magdadala lang nito, kapatid na Benny, ordinaryong membro, hindi ito papansinin. Opo. Totoo. Kaya po nagiging yan. matingkad at mabilis silang tanggapin kasi ang nagpapasok nito ay yung may mga posisyon sa iglesia o kaya mga kapatid, mga pastor o sino man po kayo, alam naman ho ninyo na ang inyong isusulong, halimbawa yan ay makabagong sistema ng pagsamba na inadapt lamang mula sa ibang pananampalataya, ay huwag na ho ninyong ituloy. Upang ang ating iglesia ay manatili doon sa pundasyong itinatag ng ating pong Panginoon. Maaring magaganda, masarap pakinggan ang inyong mga sasabihin.
Pero kapag uuriin ho ninyo yan, mga kapatid, ano't ano man ang inyong magiging pagtatanggol, mali at mali pa rin. Ano ho? Manatili lamang tayo dito, no? Sa sinasabi sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Ngayon, doon sa mga, gusto kong bigyan din ito ng pansin dahil doon sa mga nakakausap natin. Bakit ayaw ipasok dito sa loob ng church yung kanilang mga naaaralan? Kasi matitisod lang daw. Hindi sila maiintindihan. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia, yung mga na-convert, tumanggap ng kay Kristo, yung mga binahagi na ng pangako ng kaligtasan, ipinapasok po sa loob ng iglesia. Maliwanag po yan sa Aklat na Magawa, Kapitulo 2. Ipinapasok mismo sa loob ng iglesia at dito sila pinapalago. Hindi sila gumagawa ng panibagong lagayan ng mga nakonberte. At yung mga kapatid na yan, kapag dito na yan sa loob ng iglesia natin inilagay, lalago po yan. Siyempre. Hindi po yan itataboy. Hindi po yan yung iniisip ninyo na hindi tatanggapin ng church. Tatanggapin po sila. Kaya yung mga term nito, Kabeni, ito kasing proseso na ito, long term. Ang problema dyan, nagkandamatay na yung iba dyan eh. Sa haba ng panahon, hindi pa rin sila naipasok sa church. Hanggang kailan yung long term na yan? Baka mamaya, dumating na ating Panginoon, nandiyan pa kayo, nagpa-process pa. Ipasok na ninyo yan dito sa iglesia. Dito natin yan palaguin. Ano po? Tingnan ho ninyo, mayroon ako babasahin. Kahit na sabihin ninyo, hindi sa loob ng church kasi maraming mga tiwali, maraming mga pasaway din eh. Naririnig ko yan eh. Kaya pag ipinasok dito, parang parang marami kasi silang iniisip eh. Pero sabi ng kapatid na Ellen White, Patriarchs and Prophet, page 88. Ito'y nakaliwat na sa wikang Tagalog. Itinuturo sa mga tao na posible at maaari pa rin masunod ang kautusan ng Diyos na kahit na habang nabubuhay sa gitna na makasalanan at kurakot ay makakaya pa rin nila sa biyaya ng Panginoon na maiwasan ang tukso at maging dalisay at banal. Ganda niya na. Di ba? Kaya kahit na yung mga iniisip ninyo, hindi sila tatagal dyan, hindi sila tatagal dito sa loob ng church, kaya gumawa na lang kami ng kanilang pulungan. Hindi ho, tama ho yun. Kasi sabi ni Ellen White, kapag yan ay nakay Kristo, ginawa na yung dalisay at banal, pwede siyang makapabuhay ng pinagkatawag sa Kanya, kahit sa gitna ng mga iniisip nating mga, kung dito'y mayroong mga pasaway, lalago at lalago po sila. Dito natin sila palaguin, huwag sa labas ng iglesyang ito, Kabeni. Opo. So, sa part na yan na binabanggit mo, ito ay isang buhay na karanasan sa ating iglesia. Opo. Na nakikita natin. Alam mo, Brother Fernan, yung chapter 27 ng Great Controversy, ito ang pinakamahabang pahayag ng ating propetisa sa maraming chapters ng Great Controversy. Dito nakikita ko, pumasok sa aking kaisipan, na mahalagang pagtuunan ng pansin. Ang sabi rito, lalagay tayo sa isang punto na mahihirapan nating ma-discern kung alin ang katotohanan at kamalian. Kung hindi tayo nag-aaral ng mas malalim pa, lalong-lalo na sa Biblia at yung mga propesiya. So, kailangan talaga ito na mas malalim ang sisid natin sa mga katotohanan ito. Alam mo, may binanggit pa dyan eh. Ang mga ministro, wika, ang mga leader, kapag nakita nila ang wika doon, ang masayang pagsamba ng sanlibutang Kristiyano. Iba kasi yung salitang makasanlibutang Kristiyano kaysa sanlibutang Kristiyano. Ibig sabihin, ito yung popular Protestant. Apo. Na bagamat may kanya-kanyang grupo, pero nagkakaisa at magkakaisa sa mga panahong ito. Nagkakaisa na nga sila eh. Apo. So, ito po yung nasa ilalim ng ecumenical movement. Alam mo ang sabi doon? Ang mga ministro natin, ang mga leader natin, matapos ang wika, makita ang ganitong nakakainganyo, makabago, startling ang ginamit eh. Ibig sabihin, na-trigger ang emosyon, gagayahin nila at papasok sa kanilang kaisipan na ito ang paraan para makahikayat ng marami. Brother Fernan, bakit ba pinoproblema ng mga mangangaral na ito na makahikayat ng marami?
totoo, dapat humikaya tayo. Pero hindi sa iyong paraan. Ayun. Kundi sa paraan ng Diyos, mangaral ka at ang Diyos ang magpapatubo. O hindi Tama. ba yan Oo. nasa Biblia? Eh bakit tayo gusto nating mabigyan kagad ng karangalan na meron tayong ganitong karaming bautismo? Alam mo, sabi sa Patriarchs and Prophets, page 66, ang sinumang wika ng mga mangangaral na ang kanilang mga pabibinyagan ay dahil sa mga numbers at karamihan. Alam mo, sabi dyan, kayo'y mga bulag. You will be blinded. Yan ang sinabi ni Ellen White. Kaya mga kapatid, sa pangangaral, wag natin baguhin ang muhon. Wag natin baguhin ang sistema ng mga aral sa kagustuhan nating maraming makakuha sapagkat popular, sapagkat ito'y kultura, ay lumilihis po tayo sa katotohanan. Kagaya ng sinabi mo, kapatid na Fernan, nais ko lang bigyan ng follow-up yun. Eh kung naaralan, ano ang natutunan? Yan. Paano mo siya imimix sa katotohanan? Maiiba sila. Tama. Babasa ko ng ilang pangungusap dito sa sulat ni Ellen White, mga kapatid. Ang wika rito sa Testimony, Volume 5, ang sabi rito ay page 463, isinulat noong 1885. Ang sabi rito, ang mga mababaw na paniniwala ay magtatakwil ng pananampalataya. Ito pala yung dahilan, kaya ka pala pag nangaral ka, ang daming may bibibinyagan. Naka-record. Bakit? Ang dali ng inaral mo eh. Oo, kapag sinabi nilang, hindi ko kayang sundin yung Sabat kasi may trabaho pa ako sa Sabat. Pwede ka ng bautismuhan. Hindi ko pa kayang mag-ikapo ng ganyang kalaki. Pwede muna, 5% lang muna. Ay, sige, pwede na yan. Binyagan ka na. Tinanggap mo ba si Kristo bilang tagapagligtas kahit hindi mo alam ang mga aral pa? Ay, pwede na ito. Hindi pwede yan. Sino may sabi, kahit naman walang spirit of prophecy, babasahin tayo common sense yun, Brother Fernan. Siguradong alam ko, sasang-ayon kayo dyan. Mga kapatid, babasahin ko rito. Ang sabi rito, ang gawaing hindi nagampanan ng iglesia sa panahon ng kapayapaan at kasaganaan ay kanyang gagawin sa panahon ng kalunos-lunos na krisis. Naku, ito na yun, kapatid na Fernan. Sa ilalim ng nakakapanlupaypay at mahigpit na pangyayari. Ano ito? Ang mga babalang pinatahimik. Naku, mga kapatid, makinig kayo mabuti Brother Fernan, napapakinggan mo ba sinasabi ko? Opo. Ang mga babalang pinatatahimik. Nako. Ibig sabihin, kung ikaw, Brother Fernan, nagbababala ka tungkol dito sa makabagong revival, at ikaw ay pinatatahimik ng anumang sistema, ay ito ay sinabi na ni Ellen White. Ang sabi rito, ang mga bababalang pinatatahimik at napigilan ng pagsang-ayon sa sanlibutan ay dapat ibigay sa ilalim ng pinakamabangis na oposisyon mula sa mga kaaway ng pananampalataya. Yun. Alam mo, kapatid na Fernan, kapag may sumasaway pala sa'yo, ang pagsaway pala na yan ay base hindi dahil sa Biblia. Kundi pagsaway base dahil sa kung ano yung kultura. Kung ano yung filosofiya. Kung saan tayo magkakasundo, doon tayo. Kaya kung ikaw ay sinasaway at pinapatigil, wala tayong ibang terminong gagamitin kasi ito yung nakasulat ano sabi rito? Ang mga babala o pangangaral na ginagawa natin at pagkatapos ang wika, ikaw ay pinapatahimik. At ikaw ay pinipigil. Mga kapatid, ang sabi rito, ito ay nasa ilalim ng pinakamabangis na oposisyon. Naku, kapatid, maghunos dili sana At sa panahong iyon, ang mga grupong mababaw at konserbatibo na ang impluwensya ay patuloy na nakakapigil sa pagsulong ng gawain ay nagtatakwil ng kanilang pananampalataya. Panganib, kapatid na Panganib, Fernan. Okay lang sana kung yung haharangin, kamalian. Yes, kamalian. Ang problema, ang inaharang, yung katotohanan. At ang gustong ihalili, yung kamalian. Biruin po ninyo, mga kapatid. Tayo nagsisiwalat lang ng katotohanan. Pagkatapos, bibigyan ka ng pagkakataon, ipagbabawalan ka ng maghatid ng katotohanan. Patatahimikin ka na. Termino pa nga ng ibang ginagamit yan, ibaban ka na. Oo nga. Di ba? Samantala, iisa lang naman ang ating layunin. Yung maitindig ang katotohanan, maingatan ang mga kapatid. Ayon sa kasulatan. Ayon sa kasulatan. Ang problema ganito, kapag kalaban ka na nila at nasasaktan mo na ang damdamin nila, na ikaw na nagsasabi ng katotohanan,
Para bang ang tingin sa'yo ngayon, legalista na dapat nang pahintuin. Oo. No? Na dapat ka nang wag nang ipagpatuloy pa ang iyong ipinangangaral. Oh. Pero mga kapatid, kapag kayo ay nasa panig ng Panginoon, anumang katotohanan ito, masakit man o hindi doon sa mga sumasalungat dito, hindi dapat ito itinitigil. Kundi sabi nga ng banal na kasulatan ang ilaw natin ilagay natin sa talagang sisidlan. Yes, ganda hindi na, ito ilalagay sa ilalim ng papag o sa ilalim ng napapandungan. Oo nga, no? Ngayon, kapag ka merong nagsasabi ng katotohanan, nagbibigay ng babala upang wag mawala sa pananampalataya ang mga kapatid, tatakpan mo ang ilaw nito. Kawawa ang iglesia, mga kapatid. Pero salamat tayo sapagkat ang Diyos hindi pinababayaan ang kanyang iglesia. Kahit man lang sa munting programang ito ay naihahayag natin ang babala upang makapag-ingat, kapatid na Benny, ang ating mga kapatid na malapit na nahook na nila. Ginigising natin sila. Hindi natin sila sinasaktan, kundi ginigising para pagdating ng ating Panginoong Hesus sa ikalawa, kasama natin silang aakyat sa langit na bayan. At maging katuwang natin doon sa paglalahad ng mga katotohanang naaayon sa banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, sa aking palagiang panunood sa programa ng kapatid na Benny, wala pa akong nakikita doon sa pagtuturo tungkol dyan sa isa na ngang paksa na yan ng postmodernism. Yes. Subaybayan po ninyo, magising po kayo sa katotohanan nang sa gayon, ang ilaw natin, mailagay natin sa talagang sisidla, kapatid na Benny. Alam mo, kapatid na Fernan, may ilang minuto pa ba tayo? Tatanggap na tayo ng tanong? Oo, kasi nais kong sabihin yung binabanggit mo. Sabi, may kanta tayo, naalala nyo ba yung kanta ng let it shine all the time. Oo. Ang sabi daw sa lyrics, don't let Satan blow it out. I'm going to let it shine. Let it shine all the time. So, talagang hinihipan ng kaaway ang mga liwanag na ito. Tama. Alam mo, Brother Fernan, bago tayo tumanggap ng mga katanungan, babasa muna ako ng ilang nakakapanabik pakinggang mga pangungusap na Ellen White. Ang sabi rito, mga huwad na revival. Ang sabi dito sa unang mga sinulat, 329. Early writings, page 329. Sabi rito, nakita ko na ang Diyos ay mayroong mga tapat na anak sa gitna ng mga Adventista. Sa pangalan at sa mga iglesyang nabaksak, meron pala dito. At bago ibuhos ang mga salot, ang mga ministro at mga tao ay tatawaging mula sa mga iglesyang ito at magalak na tatanggapin ang katotohanan ay sa loud cry. Pero ano ang connect? Sabi rito. Ang wika rito, ibubuhos ang mga salot. Ang mga ministro, ang mga tao ay tatawagin mula sa iglesyang ito. Ang sabi rito, ito naman ay nalalaman ni Satanas at bago maibigay ang malakas na sigaw ng ikatlong anghel, magbabangon siya ng pamukaw sigla sa mga kapulungan relihiyosong ito upang iyong mga natakwil sa katotohanan ay makaisip na ang Diyos ay suma sa kanila. Alam mo, ibig sabihin dito, kapatid na Fernan, yun daw mga itinakwil ng Diyos sapagkat hindi kayang ibigay ang sarili sa pananampalataya sa katotohanan. Kapag sila'y itinakwilan ng Diyos sapagkat sila'y hindi karapat-dapat, sasama sila dito sa mga huwad na revival. Sa huwad na pananampalatayang i-introduce sa kanila makabagong pagsamba. Magiging kaanib sila ng makabagong pagsamba na kaalaban ng tunay na pagsamba. Sino? Yung hindi talaga naturuan ng mas malalim na katotohanan sa kanilang mga puso. Back to you, kapatid na Fernan. Yan, mga kapatid. At pwede na po kayong pwede na po kayong maglatag ng inyo pong mga katanungan dyan po sa ating comment section at bibigyan po natin ito ng daan sa impapawid. Kung meron po kayong mga susog, ilagay din po ninyo dyan at pwede rin po nating basahin. Kapatid na Don, meron na ba tayong katanungan? Yan. Tanong natin, Mula kay Joel Gabuat.
Kabwa. Nawala. Tanong po, ang organisadong katawan ba na nabasa sa writings ni Sister White, Bro Camacho, tumutukoy po ba sa korporasyon ng GC, CLC, NPUC, na hindi iglesia? Pakisagot po. Yung tanong po ninyo, kapatid na Joel, may conclusion eh. Pang legal no? Pang ano ito eh. Siyempre, yung organisadong katawan, na binabanggit ng kapatid na Ellen White, tumutukoy po sa church mismo. Yes. Oo. Ngayon, kung ang church ay mayroong tinatawag niya General Conference o Central Luzon Conference, kabilang sila doon sa tinatawag na organisadong katawan. No? Pero siyempre, katulad nga ng nababanggit natin, na lagi sa programang ito, ang church ay binubuo ng pinagsamang trigo at mapanirang damo. Yes. Kaya hindi ko church sa Biblia, wala ng mga pasaway na membro. Meron din. Yung iba nga talaga dyan, yung mga pasaway, nagtuturo ng panibagong uri ng pagsabay. Di ba? Pero kailangan natin manatili doon sa organisadong katawan. Yan po ang pansamantala nating tugon kay kapatid na Joel Gabot. Baka may susug ang partner, may susug ka dyan, kapatid na Benny? Opo, meron tayong, magbibigay tayo ng konting idea sa bagay na yan. Alam po rinyo, kapag binabagay yung salitang corporation, tapos may kasunod na General Conference, o anumang mga institusyon, hindi ibig sabihin na pagtayo ng iglesia. Apo. Binibigyan niya ng comparison and contrast yung tinatawag na organized body in the corporation. Mga kapatid, ganito yan. Doon siya nagtanong, particular. Itong organized body as a church, tinatawag itong corporation kapag ginamitan ng legalidad sa pagpaparehistro sa ating pamunuang bayan. Hindi pwedeng sabihin basta iglesia. Ang gumagamit ng salitang corporation dito ay ang batas sibil ng gobyerno sa paglalahad mo, pagrerehistro ng tinatawag na batas na dapat sundin. Hindi ibig sabihin sapagkat ginamit ng papel ang salitang korporasyon sa organized body ay mali na. Sa panahon nga ni Isaias noong siya pinabibili ng Diyos ng lupa, ang sabi sa kanya, basta ikaw pagbibili ka ng lupa, ayusin mo ang papel. Yung salitang corporation, sa ilalim ng prinsipyo at lehitimong papel na dapat gamitin. Hindi ibig sabihin, kaakibat yung salitang corporation sa organized body. Yan ang dahilan kung bakit sa mga hindi nakakaunawa, umaalis sa iglesia dahil may kabuntot na corporation. Ikalawa, pag sinabing corporation, halimbawa, may nag-donate dito, corporation. Pag hindi corporation ng church mo, na walang kaakibat na salitang corporation, yung nag-donate, pag nagtampo, pwede niyang bawiin yung kanyang dinonate. May donated ka bang bangko dito? Kung walang corporation to, babawiin mo ito. So, sa ilalim yun ng batas ng legal. So, kapatid, wag tayong padadaya doon sa mga filosofiyang ginagamit pagdating sa mga terminong ginagamit. That is organized body. Gagaya na sinabi ni kapatid na Camacho. Kasi dito sa tanong niya, pinaghiwalay niya yung na hindi iglesia. May conclusion may conclusion. Pero ngayon, naitutuwid natin at sana naunawaan ng ating mga kababayan at nang nagtanong na kapatid na Joel. Okay, next question po tayo. Patrick Gonzales. Ano po ba ang true meaning ng salvation at eternal life? Kapatid na Benny. Ito po ba ay promise or taglay natin once sumampalataya na kay Kristo na ang batayang gamit nila ay 1:6:47 at 1 John 5:11 to 13. Subalit, nang ma-cross examination ni Kapernan, baka mukha yung debate ito nung nakarana, si Bishop ay nawindang at nag-isprikitik walastik at na-expire na ang isipan sa pagsagot after masukol. Santiago 1:8. Parang nagte-testimony si kapatid na Patrick. Alam naman natin mga kaibigan, yung salvation na pinag-uusapan, yung kaligtasan, yan po ay wala pa sa ating katawan mismo. Promise pa lang yan. Kasi yung eternal life, pag nasa iyo na yan, kahit mabundol ka ng sasakyan, hindi ka na mamamatay. Tingnan nyo itong mga kausap nating mga born again. Nagkakasakit pa nga di ba?
O, tignan mo yung ating mamsi. Punong-puno ng mga may sakit na pinapagaling. Bakit? O, karamihan doon sa mamsi, mga tumanggap din ng osas yun ng Baptist. O, may eternal life na rin daw di umano yun Pero tignan ninyo, bakit namamatay sila? Ibig sabihin, wala pa talaga yung eternal life. Promise pa lang ang hawak-hawak natin ngayon. O, kailan ibibigay po yung eternal life na yan? Pag dumating na ang ating Panginoon. Nasabi doon, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, magkakasunod-sunod na pangyayari yan, in the week of Panay, papalitan na itong katawan natin na may kasiraan, papalitan na ng walang kasiraan. Katawang may kamatayan, papalitan na ng walang kamatayan. Yan na yung lunduang pagbibigay ng eternal life, yung kaligtasan. Kaya yung mga nagsasabi, kami, pag namatay kami, akit kagad kami sa langit. Nasa maling aral po yan, mga kapatid. Kapag ganyan po ang aral ninyo, lumabas na kayo sa pananampalatayang yan. Kasi hindi kayo dadalhin dyan sa katotohanan. Ang turo ng Biblia, pagdating dyan, ibibigay po yan, yung promise of salvation kapag siya po ay nahayag na sa ikalawang kapatid na Benny. Wow, ganda nung sagot Alam mo, kung sasagutin natin yan para lubos na maliwanagan, mga kapatid, may mga series yan. Opo. Pero ito, simple lang, kapatid na Fernan. Di ba? Madali ang lang. Tama yung sinabi mo Yung tinatawag na tinanggap mo yung kaligtasang tinanggap mo, yes, tinanggap mo, ito'y nananalaytay sa kaisipan mo. Opo. Pero hindi ibig sabihin ligtas ka. Iba yung salitang iniligtas, sa ligtas ka na. Opo. Di ba, kapatid na Fernan? Iniligtas po tayo. Nang ikaw ay iniligtas na, o iniligtas ka ng Panginoon, hindi ibig sabihin, ligtas ka. Iba yun Mayroong pagkakaiba yun Yung final redemption, yung final na pagliligtas ng ating Panginoon ay inihahayag sa Biblia. Basahin natin ang Efeso 4:30. Tignan natin ang sinasabi dyan, Efeso 4:30. Anong sinasabi dyan? Huwag niyong pighatiin ang wika dyan, ang banal na Espiritu, na kayo ay kanyang tinatakan. O hindi ba Holy Spirit ang kumukumbinsi sa atin? O ano sabi dyan? Kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ibig sabihin, may proseso. Now, nais kong duktungan, alang-alang naman sa mga kapatid nating Adventista na may mga ganyang paniniwala. Alam mo, meron tayong mga kasamahan dyan, sa postmodern world, yan. Sa postmodern Christian, kapatid na Fernan, nais kong samantalahin. May na-encounter tayo na they have the same explanation o interpretation pagdating sa salvation. Ligtas na raw talaga tayo. Wala ka nang dapat alalahanin. Basahin natin ang Christ Object Lesson, pahina 155. Ito nakalagay. Those who accept Christ in their first confidence say, I am saved, are in danger of trusting in themselves. Panganib ito, kapatid na Camacho. Ang linaw. Ang sabi rito, ang sino mang tumanggap kay Kristo ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili at sinasabi niyang, ako'y ligtas na, ito ay isang malaking panganib na nagtitiwala sa kanyang sarili. Ano sabi rito? They lose sight of their own weakness and their constant need of divine strength. They are unprepared for Satan's devices and under temptation many, like Peter, fall into the very depths of sin. That is biblical. At makikita natin na yun ang katotohanan ng inilatch atin. Back to you, kapatid na So, yun mga kapatid. At tandaan nyo kailanman ang Ten Commandments hindi na expired Kaya mali po yung term na expired na ang 10 utos. Hindi po totoo yan. Okay, kapatid na Don. Ano po ba ang sagot sa mga arguments na di umano expired at panis na daw ang 10 utos na ang batayan na gamit nila ay Roma 10:4 at 2 Korinto 3:6-9. Sa New Covenant at spiritual na daw dapat tayo kuno. Basahin muna natin ang Roma 10:4. Lapag natin yung Roma na yan. At patulong tayo kay Kabeni.
Ano po ang pagkakalagay sa 14 ng Roma? Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ayan, Benny. Kasi nauuwi na raw kay Kristo kautusan, kaya expired na, panis na. Sige, Doc Benny. Alam mo, siguro sa tagal ng pagsasalita ng Banal na Espiritu, na kainin mo ang salita ng Diyos kasamang Ten Commandments, tumagal na, napanis na sa'yo. Sa kanya, panis. Sa kanya, oh. Alam mo yung panis na yan, dahil sa'yo, panis, pag kinain mo yan, sasakitan tiyan mo. Ikamamatay mo. Panis na eh. Oo. Pero teka, pag sinabi mong panis na, parang sinabi mong panis na ang Diyos. Yeah. Malaking katiwalian yan. That is a spiritual corruption sa damdamin ng katotohanan. Alam mo, papaanong mapapanis yung Ten Commandments? Napaka-basic naman, kapatid na Fernan, dito sa salita. Basahin natin, mga kapatid, itong nasa Mateo 5:17. Tignan natin ang sinasabi sa aklat ng Mateo 5:17 hanggang 18. Sabi rito, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ngayon, baka sasabihin naman nila rito, ano yan kautusan niya ng Pentateuch. Bakit? Saan nasan ba ilalim yung tinatawag na yung nomos, di ba? Tama. Saka yung entole. Tama. Naandyan yan Ituloy natin sa 18. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Saan ang panis? Yeah. Biro mo nga, new every morning di ba? Kautusang pag-ibig, hindi napapanis yan. Back to you, kapatid na. Linaw, magaan pa daw mawala ang langit at lupa Pero yung isang kudlit, doon sa kautusan ay hindi mawawala. Paano nga naman masasabing panis? At paano sasabing expired na? Yan. So, mga kapatid, dito pa lang sa isang talata na binuksan sa Roma 14, hindi ito nagpapatunay na hindi na dapat sundin ang 10 utos. Malayo Napakalayo. Hindi lang nila naintindihan, mga kapatid. Kasi, kung susundan ko rin sila, na ang kautusan inauwi kay Kristo, ibabalik din ulit ni Kristo pag tayo na sa Kanya na, if you love me, keep my commandments. So, papatuloy pa rin yan, mga kapatid. Okay, next, ano pa yung isang talata, kapatid na doon? Sa Korinto ba yun? 3:6. Ikalawang Korinto 3:6. Sige, palapag natin. 3:6 to 9. Kasi akala nila, yung mga talatang hinuhugot nila, kumakampi sa kanila sarili nilang application kasi yung kapatid na Fernan. Sarili nila. Babasahin ko muna. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay. Datapot ang espiritu ay nagbibigay buhay. 7. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha ng kaluwalhatiang ito'y lumipas. Dito pa lang sa verse 7 alam na natin kung alin yung na-expire. Hindi yung Ten Commandments. Ang na-expire dito, yung kaluwalhatian ng mukha ni Moises. Nawala yun. Tingnan nyo, basahin nyo ulit. Ayan, dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatian ito'y lumipas. Yun ang lumipas. Yung kaluwalhatian ng mukha ni Moises, hindi yung Ten Commandments, 8. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pangang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangangasiwa ukol sa katwiran. Wala naman sinasabi rito na hindi na dapat sundin ang 10 utos, kapatid na Benny. Lalo pa nga tayong pinagtitibay ng ating Panginoon Kristo
Di ba? Pansinin nyo, yung sumulat ng Korinto, yan din ang sumulat ng Roma 3:31. Na hindi natin winawalang kabuluhan ang kautusan, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Hindi ko kontra ni Apostol Pablo yung kanyang sinabi sa Roma 3:31. Yeah, kaya itong talatang ito, hindi ito kumakampi sa kanila, mga kapatid. Ano po? Hindi ito kumakampi sa kanila. Actually, ito ang titik, kapatid na Benny, na titik na pumapatay. Ipinagpasalamat pa nga ito ni Pablo eh. Oo. Tingnan ninyo, sa Roma 7:11. Sige, lapag natin. 7:11. Sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos. At sa pamamagitan nito ay pinatay ako. 12. Ang kautusan nga ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Tingnan po ninyo. Kung mamumuntos lang ako, yung palang titik na pumatay kay Apostol Pablo, mabuti pala para sa kanya, hindi niya minasama eh. Pagkatapos, nang hindi niya minasama, ano pa, sabi niya, tuloy lamang natin sa 13. Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin, wag na wag mangyari, kundi ang kasalanan. Upang maipakilalang kasalanan sa pamamagitan ng mabuti, ay gumawa sa akin ng kamatayan, na sa pamamagitan ng utos ng kasalanan ay naging lalong sala. 14. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman, na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. So dito makikita natin, isang mahalagang bagay pala kay Apostol Pablo, kautusan eh. Nang dahil sa kautusan, nakilala niyang siya'y nagkasala. Nailapit siya kay Kristo. Paglapit naman natin kay Kristo, pinapasunod naman ng ating Panginoon yung kanyang kautusan. Kaya sabi niya, if you love me, keep my commandments. Bilang patutunan ni Apostol Pablo, niwawalang kabuluhan ba natin ng kautusan? Dahil sa pananampalataya, wag na wag mangyari, pinagtitibay pa nga anya natin ang kautusan. Kapatid na Benny. Alam mo, kapatid na Fernan, ang sarap sagutin itong mga akusasyon sa kautusan ng Panginoon. Kaya nga eh. Sa 10 utos na sabi ay panis na. Oo. Kasi nabasa yung kautusan na titik na pumapatay. Alam mo, ang salitang ito, pwede kong sabihin, hindi ito basic, kundi awkward. Napaka-awkward kasi hindi yun ang turo ng Biblia. Correct. Ngayon, ang ibig sabihin ng salitang ang titik ay pumapatay, ngunit nagbibigay espiritu, hindi magkahiwalay. May progressive na kaalaman ng katotohanan. Yun. Bagaman ang titik ay pumapatay, nagbibigay buhay matapos kang sumbatan at patayin ito. Yan ang ibig sabihin nun. Ito ba'y inventong salita? Naandyan din sa aklat ni Apostol Pablo. Basahin natin ang Kapitulo 8, versikulo 4 hanggang 7 ng aklat ng Roma. Yan. Pakinggan ninyo. Pakaganda nito. Mabuti tinanong at para maliwanag. Okay. Sabi sa 8:4 ng Roma hanggang 7 kung ginaganahan pa, sabi rito, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ay nasunod pala sa titik ng kautusan. Yung nasa Espiritu. Bingo. Sa huli. Sabi sa 5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Dadapwat ang ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sa 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Dadapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit sa Diyos. Saan ba nagkakaroon ng galit ang Diyos? Pag nilalabag mo ang kautusan. At ang sabi pa rito, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos at hindi nga maaari. Matigas pa. 2 bingo na to. Kita mo? Yung ayaw talaga magpasaklaw sa Diyos, gagawa't gagawa yan ng paraan. Hanap talaga ng mga sitas yan para magmukhang tama sila. Yan. Pasamantala nating tugon na Direct Don. Meron pa? Sana wala na. Mula kay kapatid na Lisa de la Serna. Meron bang karapatan yung isang leader
sa church. Aba, medyo mabigat ito Meron bang karapatan yung isang leader sa church na sabihin sa isang bata na wag nang magsimba? Doc Benny, Parang ba yan? parang may hugot di ba? Isang elder na huwag magsimba. Siyempre, ang tawag dyan sa introduction natin, naturalmente. May mente pa Natural na walang karapatan ang sinumang magsabi sa isang bata na huwag kang magsimba. Kalayaan bakit ba? Kaya kung magamit siya, mayroong mga tanong na bago tayo sumagot, bakit sinabi ng elder na huwag kang magsimba doon sa isang bata? Pero kung sa isang casual na sitwasyon na gustong sumamba yung isang kapatid, isang kabataan, at sasabihin ng isang miyembro o isang elder ng iglesia, huwag kang sasamba, yes, wala po siyang karapatan sa bagay na yon. Kasi sa takbo ng sentido komon, kung ang tanong ay general, ay kapatid, ang sagot natin, kapatid na Fernan, wala pong karapatan ang sinuman. Maski nga naman kung pumasok ang isang mananamba na hindi dapat sumamba, hindi mo rin kailangang mag-straightforward, sabihin, kapatid, hindi ka pwedeng sumamba. Kasi may due process yan. Meron tinatawag na mga, mga pamamaraan. Alam mo, sa isang aklat, mabuti pa, basahin natin Alam mo, basically, sa Biblia, meron ganito Hindi lang pagsamba. Ibig sabihin, sa karamihang mga issues sa loob ng church, kung meron mga ganitong pagsasawata, kung meron tinatawag na, sabihin natin, mga personal agony mo sa isang kapatid kasi diskomportable ka, kapatid na Fernan, walang karapatan na diretsuhin mo isang kapatid sa paraang mapapahiya siya. Pero, sa isang punto, Mateo 18:15, ito ang ating mababasa. Ang sabi rito ay ganito, 18:15. Halimbawa, kaya mo sinaway, huy, wag kang sumamba, di ka karapat dapat. Ay di, kausapin mo muna ng maayos na usapan. 18:15 ng aklat ng Mateo, ito sinasabi. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroong ka, ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan, na ikaw at siyang mag-isa. Kung sinigawan mo sa loob ng church, marami nakarinig, pagkakamali yun. At ang sabi rito, kung ikaw ay pakinggan niya, ay magwawagi ka sa iyong kapatid. So, yun na yung sagot natin doon, kapatid. Okay na po. Yan. Brother Don, paki-post mo mamaya yung chat ni ni Pastor Natutuwa lang ako sa post follow up ito ni Joel Gabuat, Bro Benny. Ako kanina ako, ngayon ikaw na. Bro Benny, paano po naging iglesia ang isang korporasyon gaya ng CLC, NPUC na artificial person po? Pakisagot po. Wala kaming sinasabi na yung iglesia naging korporasyon. Kung sana ay nakinig sa kanina, pinakikinggan yung paliwanag. May proseso sa ilalim ng sibil. So, ibig sabihin, kapatid, hindi natin sinasabi ang organized body, yung church, ay sinabi namin, paano naging korporasyon. Hindi ito nag-magic o nag-transform sa pagiging korporasyon. Kasi ganito, kung ang isang caterpillar ay naging paru-paro, normal yun, kapatid na Fernan o kapatid na nagtanong. So, hindi natin sinasabi, itong organized body, yung church, ay biglang sasabihin, korporasyon na siya. Hindi ganon, kapatid. Kundi sa ilalim ng pangasiwaan ng gobyerno sa pagpaparehistro ng anuman, sapagkat ang ating iglesia, ang non-stock, non-profit organization, ito po, bilang isang body, natural, sa ilalim ng Biblia, sumusunod ito sa pangangaral. Pero alam mo, kapatid, sabi sa Roma 13:1-4, pasakop tayo sa ilalim ng pamunuang politika o ng gobyerno. Kaya sinusunod natin. Yung korporasyon na yun ay sa ilalim ng batas ng bayan. Doon tayo sumusunod. Hindi natin sinasabi ng organized body ay corporation, kundi tinawag na corporation ayon sa proseso ng gobyerno upang maging lehitimong pagrerehistro itong organized body. Sana naunawaan mo itong puntong ito. Okay, tingin pa tayo. Baka meron pa. Mula kay Patrick Gonzales,
paano po ba magpapakatibay sa ating pananampalataya upang hindi matisod? Kasi maraming kaanib na taon na ang kanilang ginugol sa iglesia, subalit sa kalaunan ay mga nagbago ng ugali na nagiging mayayabang Personal yan, ah. at pasaway at ending ay natiwalag sa iglesia. Ay ano ba ito, Bro Patrick? Hugot ba ito? O sige, ibigay natin kay kapatid na Benny kung ano ang masasabi tungkol dito sa inyo pong hugot na tanong. Alam mo, doon sa mga nakakatisod, kapatid na Fernan, lalo doon sa nagtanong, ha, mapapansin po natin, sisermonan muna natin yung mga nakakatisod. Lakasan ninyo yung kaya yung tenga dapat pinipingot din para lumakas yung daloy ng mensahe. Kaya yung mga malalaking tenga, mahaba ang buhay kasi maraming napapakinggang buhay ng mga kapayuhan. Pero ganito, no? Basahin muna natin ang Mateo 12:36 o 37. Pakinggan nyo mabuti ang 12:37. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal. At sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Kaya doon sa mga nakatitisod ng mga salitang diskomportable sa iba at ang masakit ay para ikang may habang. O nga naman, wag naman ganon. Kaya sa mga bagay na yan ay hahatulan ka. Doon naman sa natitisod, sisermonan din kita, ha, makinig kang mabuti. Ang sabi rito sa Santiago, Santiago, sandali lang, ha. Santiago 5. Teka, ha. Nawala tuloy kasi itong aklat ni Kamenong dikit-dikit na parang punit na Pero hindi ko nahihingi ng donasyon kasi ayokong papalitan ito So sabi rito, sabi sa Santiago 5, punta tayo rito sa sa is. Okay? Inyong hinahatulan, inyong pinapatayang matuwid, hindi niya kayo nilalabanan. 7, magtiis nga kayo mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang natanggapin natin ang umaga at huling ulan. Ang sabi rito, 8, magtiis din naman kayo, papagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. 9, huwag kayong mag-upasala sa mga kapatid laban sa isa't isa upang kayo huwag mahatulan. Narito ang hukom ay nakatatayo sa harapan ng mga pinto. Alam mo kapatid na Fernan, yung pag-uupasala, masakit na salita yan. Mas malalim na salitang Pilipino yung sinasabing nag-uupasala. So mabigat na salita yung sinasabing umuupasala. Punta tayo sa Santiago 3:2. Pakinggan natin. Santiago 3:2. Sapagkat, ito, ang ganda nito, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal. Ang gayong may kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Wag tayong mga tisod. Akalain mo, pag hindi ka matitisod, ituturing ka na Diyos na ikaw ay sakdal. So, wag na lang tayong matisod. Ayun, ang ating masasabi doon sa hugot na tanong na komento ng kapatid na Patrick Gonzales. Okay, pa-shout na rin sa iyong misis, kapatid na Patrick. Okay, Derek? Mula kay Gomez Anthony, kay Pastor Gomez Anthony ng Baptist. Kahit kailan, wala kayong mabasa sa Bagong Tipan, ay may itunuro na umiiral pa ang 10 utos. Kulelat kayo dyan. Hanggang ngayon, wala kayong mapatunayan. Sige nga, kung di na-expire, bakit ni isa sa mga apostol never na nabanggit ang 10 utos? Kasi may bagong utos. May bagong utos kasi. Kayo talaga, tigas ng ulo nyo, mga sabadista.
Ang husay ni Pastor. Sige, kapatid na Benny. Ako na naman. Sige, bigyan natin. Ikaw ang guest dito eh. Alam mo yung tanong ng kapatid na yan, parang prank. Parang sa katanungan mo ay lalabas ang, alam mo, parang pala. Parang ito ay katanungan pabor sa Adventista. Bakit? Napakaraming tala sa Bagong Tipan. Oo nga. Ang tungkol sa 10 utos. Ang sinasabi rito, ang 10 utos nasa Bagong Tipan. Oo. Okay. Pero sobrang haba, sasampuin pa ba natin? Di yung kasama na lang ng kautosang yan, yun ang ating babasahin, no? Ang dami, ilang kayang talata gusto nitong mapakinggan. Basahin natin ang Mateo. Sasabihin niya, panis na yan. Alin? Yung pag-uusap ng binata sa ni Kristo. Yeah. Mabuti pa, basahin natin, alang-alang doon sa nakakaintindi at hindi doon sa hindi nakakaintindi. Ganun lang po yun. Oo nga. 3 Gs ng Tito. Pagtatakwil, sabi ni Apostol Pablo. Okay, basahin natin dito sa 17. At ang talata, 19, 17, tama ba? Yung baliktaran na talatang yan. Sabi rito sa 19:17 ng Aklat ng Mateo. Basahin natin onwards. At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Dadapwat, kung ibig mong pumasok sa buhay, iligtas mo ingatan mo ang mga utos. Sinabi sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalo niya. Hindi ba nasa 10 utos ito? Ayan pa, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Maaring mamiloso po yung nagtanong, hindi 10 yan kasi ilan lang yung binanggit. Ibig bang sabihin, yung ibang hindi binanggit dito, hindi na utos. You name it, hindi na utos. Di ba? Tama. Ang daming hindi binanggit doon. Ibig sabihin ba, hindi na 10 utos yun? Common sense. Ito pa talata. Basahin natin. Anong gusto mo? Bagong tipan? O lagpas pa sa bagong tipan? O bago lumagpas sa bagong tipan? Pinakahuli. Pili ka. Mamili ka. Dito tayo sa aklat ng Apokalipsis 22:14. Pakinggan natin muna sa wikang Tagalog at pagkatapos ay sa King James Version. Ito ang sinasabi, mapalad ang naguhugas ng kanilang damit upang sila ay magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng pintuan. Paghuhukom na ito. Pagmamamana na ito ng buhay na walang hanggan. Nako, hindi yata nabasa. Punta tayo sa King James Version. Ano ito? Punta tayo sa verse 14, King James Version. Itong sinasabi, blessed are they that do His commandments. Ano pa bang tawag mo rito? And they may have right to the tree of life and may enter into through the gates into the city. Maliwanag pa ito sa sikat ng araw. Kaya lang kung hindi mo tatanggapin at matagal ang titig mo, masisira mata mo. Ayun. Napakaliwanag, ano? Tsaka kung ibabalik rin namin ang tanong, lalo wala kang mababasa na yung 10 Commandments. Hindi, di ba? Wala kang mababasa. Gusto mo, i-flash mo dyan na ang 10 Commandments expire na, sinabi ng mga apostol. Kami maraming nabasa. Ilan lang yun. Kaya nga pinamimili ka pa kung saan gusto mong babasahin. Pero maliwanag sa usaping ito, ang 10 utos, hindi po siya na-expired. Siya po ay nagpapatuloy hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Ayan, yan muna pansamantala ang amin pong maididiin sa bagay na yan. Direct. Oy, ano na ito? Di bali kapatid na doon sapagkat ang oras naman natin ay alas 5 na. Dumating na tayo sa takdang panahon ng ating pong pansamantalang pagpapaalaman. At muli naman tayong magkikita sa susunod na pagkakataon. Pero siyempre, bago tayo isarang panalangin ng kapatid na Benny, kami po ay patuloy na bumabati sa lahat po ng mga nakasama namin dito sa atin pong chat room. Ang kapatid na Baby Sian Liamar. Yan. Hard Aliman Otro. Yan. Shout out din kay kapatid na Elmer Ortiz. Ay sir, pwede mo bang
Gano'n. Sige, sige. Meli Vergara, shout out. Alma M. Sacro, Aileen Bernadas. Yan, shout out. Maria Victoria Ramos, Leoda Alba Pabilona, Answer Mary. Yan, shout out din po. Joel Kabuat, Fair Du Jr. Buntik na maging Fernando Si Fair Du Jr. Edgar Francisco, shout out kay Berna Argente, Joel sino pa ba? Jeffrey Manik. Yan. So, sino pa? Oliver Quihin, PJ Inong, Pastor Anthony Gomez, Joy Socaldito Sobrimesana. Yan, shout out po sa inyo. Mac P. Barilla. Yung mahagip ko lamang, mga kapatid, Dana Paula, Carmor Valladares, Sister Ruthie Tobias. Sino pa? Okay, at syempre, shoutout po sa Advent Biblical Ministry sa pangunguna ng kapatid na Rocky Tulog. Yan. At sa lahat po ng membro ng Advent Biblical Ministry, shoutout po sa inyo. Okay, Emmanuel Jr. Santos, Christine Kalunod. So yeah, wala na po ako mahagip dito. Mabilis ang kanilang mga comments. Okay, at bigyan naman natin kay kapatid na Benny ang pagbati kasama po ng programa ng schedule para po doon sa mga bago nating kasama na inyo pong maantabayanan. Doc Benny? Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Ang tagumpay ng pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pagtugon dito ay bunga ng ating sama-samang kaisipan at pag-aaral at syempre yung pag-share ng mabuting pabalita. Kung hindi sa inyo mga kapatid, ang mga ganitong programa ay hindi magpapatuloy. Ito ang dahilan kung bakit nagpo-progreso ang katotohanan at lalong nagtitibay ang ating pananampalataya. Amen. Pagbati po sa lahat mga kapatid, wala na ho tayong oras, panahon na ng paghuhukom. Ibig ko sabihin ay paghatol ng ating mga kapatid sa mga katotohanang nailahad natin sa mga oras na ito. Pagbati po sa lahat, pagpalay po kayo ng ating Panginoon at sana po lagi po tayong magkaisa sa ating pananampalataya. Amen. At kanilang okay lang ba sa programang ito? Itong aklat na Kamenong. Opo. Ito po yung aklat ni Kamenong. Nakita po ninyo ito do sa ating mga kapatid na hindi pa nakakaalam. Ito po ay available na po dito sa ating iglesia kung kayo po ay malapit dito sa ating church sa Dasmariñas G. At maaari po ninyong i-PM o personal message ninyo ang ilan po sa amin at ito po ay mayroong link, kapatid na Fernan. Opo. Ito po ay magagamit natin sa Bible studies, mga sagot ni Kamenong mula sa mga tutol, katanungan tungkol sa mga doktrina, kautusan, sabat, iglesia, Trinity, at maraming bagay pa mga kapatid. Ito po ay 150 pages. Naririto na sa loob ang mga talata ng Biblia. Kaya kahit kayo saan man naroroon, ay magagamit po ninyo itong aklat na ito. So, I hope mga kapatid, tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Yan, no? Okay? Maraming salamat, kapatid na Fernan, sa pagkakataong yan. Yung kaya kapatid na Benny, makahiram ako ng aklat, At ako man, excited na akong mabasa ito, mga kapatid, Kaya wag nyo na pong palalampasin. Baka maubusan po tayo ng stock. Maganda't nauuna na tayo. Diba? Tatanong, magkano daw? Fernan, ito'y 400 pesos only. Yan, 400 pesos. Ang ganda ng pagkakapabalat. Maganda rin ang pagkakaimprenta, mga kapatid. At maraming paksa. Mawiwili po kayo, mga kapatid. Yung inyong 400 ay napakalit na bagay para sa ikapagtatamo ng makalangit na kaalaman. Magagamit natin ito sa pagtatanggol at sa pagtatanggol sa katotohanan tinanggap natin at mismo sa ating pamilya upang tumindig tayo sa katotohanan. Kaya mag-avail na po kayo. Kontakin nyo lamang po. Pwede kayo kumontak dito sa ayon sa kasulatan. Ayan, mag-chat lamang po kayo at kayo po ay makakaroon ng napakagandang aklat na ito. At syempre,
doon sa programa ng atin pong kapatid, ay magsabi lamang po kayo para mapadala na sa inyo yung aklat na ito. So, Kabeni, pwede ba itong GCash or Yes. pwede, no? Pwedeng GCash yan. So, pwede. At papalapag na lang natin kay Direk dyan sa baba yung contact number na pwedeng malapitan ninyo tungkol po sa aklat na ito. Okay po, ulit ko po, wag na po ninyong tawag dito, patagalin ang pag-order. Kasi baka maubos, hindi na kayo magkaroon. No? Paunahan na lang po at habang may stock pa, kapatid na Benny. Okay, salamat. So, okay, pasamantala, may YouTube channel ka ba, Doc Benny? Yes, nais nating i-promote yung ating programa. Ito po ay MWF at ito po ay alas 7 ng gabi. Yeah. Ang nasusulat na Kamenong's Legacy Ministry. Of course, meron po tayo sa YouTube. Yeah. So, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagtugon. Ayun. So, tayo po ay manalangin at sa inyo po ang closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, maraming salamat sa panahong itinalaga sa pamamagitan ng paghahayag ng mga katotohanan at mabuting pabalita at mga babala sa mga panahong itong kasalukuyan. Salamat po sa pagkakataong ang platapormang ito ay patuloy niyong ginagamit sa paghahayag ng iyong pabalita. Patuloy po ninyong kausapin ng Banal na Espiritu ang bawat nakikinig ng mga salita at butil ng katotohanan at magpapatuloy hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain mo po ang mga kapatid sa panahong sila ay lumalapit sa iyo, kung sila may mga karamdaman at anumang daing, maging may kinalaman sa kanilang pananampalataya, patuloy nawa silang pasiglahin. Ama, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, basbasan mo po ang programang ito. Sa pamamagitan ng pagdadala ng mabuting pabalita ng 3 sinugong anghel, ay mabilis na makararating ayon sa gabay ng iyong banal na Espiritu, ay gawing higit na masikap ng inyong mga anak. At kung maluwalhati ang iyong banal na pangalan, mahayag aming Panginoon sa ikalawang pagparito na maihanda ang lahat ng kaluluwa sa pagliligtas na isasagawa. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon mo ng aming mga dalangin, sapagkat hinihiling po namin alang-alang po sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, God. At maraming salamat. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis